Siguro po para sa inyong mga wala dito. Pero para sa amin na nandito, napakaraming nangyari. Takot na takot po ako na kailangan ko na magpaalam sa mga anak ko. At yung staff ko, 2 pintuan ang pagitan ko sa putukan. Yung staff ko na si Claire, na 20 years na sa akin, nandun siya sa labas. She has a 12-year-old son. TRO ni Senator Ronald Bato de la Rosa sa Korte Suprema para pigilan ang pag-serve ng warrant of arrest laban sa kanya, ibinasura ng korte. Ang tanong, aaristuhin na ba kaya si Senator Ronald Bato de la Rosa o mayroon pang mga legal remedies para mapigilan ang pag-aresto sa kanya ng gobyernong Marcos at ipadala sa dahig? Bato de la Rosa at Robin Padilla nakitang magkasama umano sa isang puting van. Ayon po yan sa ipinakalat ng PCO sa social media. Senator Robin Padilla sinagot po ang naturang video. Heto na, meron na po tayong bagong Senate Blue Ribbon Committee Chairman. Si Pia Cayetano na po, abogada po ito. Ang ating pinagpipilian kasi si Senador Marcolita at Pia Cayetano, si Pia na nga ho, ang bagong Senate Blue Ribbon Committee Chairman. At naiyak po sa galit kay Biros dahil sa statement at talumpati ni Biros na basura. Yari ka dito, Biros. Galit na si Pia Cayetano at agad naman ho binawi ni Biros sa takot. Magandang gabi po sa ating lahat. Palike po muna, pa-share, pa-subscribe at pakipindot ang inyong mga notification bell para lagi po kayong updated sa ating mga video. Ito na nga ho, naglabas na po ng desisyon ang Korte Suprema tungkol po sa TRO ng kampo ni Senator Ronald Bato de la Rosa na pigilan ang pag-implement ng arrest warrant laban sa kanya na inutos ng banyagang korte. Pakinggan po muna natin ang balitang iyan. Narito. Pinasura ng Korte Suprema ang petisyon ng kampo ni Senator Bato de la Rosa para pigilan ang pag-aresto at pagpapatupad ng warrant mula sa International Criminal Court. Para po sa detalye, nasa linya ng telepono mula sa Supreme Court si Camille Samonte. Camille, ano ba ang pinagbatayan ng Korte sa kanilang desisyon? Ruth, sa botong 951, hindi pinagbigyan ng Korte Suprema ang kahilingan ni Senator Ronald Bato de la Rosa para sa isang temporary restraining order o TRO at status quo anti-order para nga pigilan yung pag-aresto sa kanya ng International Criminal Court. Sa resolusyon na inilabas ng SCE, giniit nito na ang naging pasya nila ay tumutukoy lamang sa mga kahilingan para sa pansamantalang remedyo o interim relief. Yung mga pangunahing isyung inilahad ng mga partido sa kanilang mga pleadings at motion ay hindi pa nare-resolba sa pangunahing kaso o yung pinaka-main petition, which is yung petition for certiorari and prohibition. Pero yun nga, dahil walang TRO, walang ibig sabihin yan, Ruth, walang utos ang Korte Suprema na pumipigil sa ating gobyerno na kumilos at ipatupad yung ICC warrant laban kay Bato. So, posible rin na magpatuloy yung koordinasyon ng gobyerno sa ICC kung may existing cooperation na mechanism. Pero din nga, Ruth, no, sa mga oras na ito, humihingi tayo ng komento mula sa Department of Justice kung ano na yung mga susunod na nilang hakbang. Kung finally ba, i-implement na ba itong warrant laban kay Senator Bato. Pero wala pa silang tugon sa atin. But theoretically, dahil wala nga inilabas na TRO o injunction, ay pwedeng umusad itong proseso nga nung pag-aaresto kay Senator Bato. Pero Ruth, paglilinaw lang, itong denial ng TRO ay hindi automatic na talo na o mababasura na yung buong petisyon. Kasi itong diniskusyonan lang ng Korte Suprema ay yung hiling ni Senator Bato regarding doon sa TRO. Ruth? Yung binabanggit mo nga kanina, no, Camille, na hindi pa napagdidesisyonan yung iba pa nilang petisyon. Pero kanina lang nakita ko si DOJ spokesperson, si Attorney Paula, nagsabi nga siya na hihintayin muna yung desisyon ng korte. No? Yung, ano kaya implikasyon niya? Ngayon nga may desisyon na. No? Ano ang sinasabi kaya dyan mula sa DOJ yung pwede na talaga ngayon na arestuhin? At sabi rin ng NBI, alam nila kung nasaan may impormasyon sila kung nasaan si Senator Bato. Yes, Ruth. Actually, consistent naman yung posisyon ng gobyerno. Kung babalikan din natin yung naging komento ng Solicitor General, ang nagiging batayan nga nila dyan ay yung Republic Act 9851 o yung Philippine Act on Crimes Against International Humanitarian Law, Genocide and Other Crimes Against Humanity. Yan ay kahit kumalas na yung Philippines Road Statute noong 2019. So yun yung paninindigan nila na under Section 17, pinapayagan yung mga otoridad na isuko yung isang akusado sa isang international tribunal kung may umiiral ng investigasyon dito. So kung yan ang susundin ng ating gobyerno, base nga doon sa naging komento ng OFG, then most likely ay maaring pagdiskusyonan o pag-usapan na yan ng gobyerno kung paano na nga i-implement itong warrant laban kay Senator Bato. Kasi di ba, sinabi rin nila dito sa komento ng OSC na hindi na kailangan ng hiwalay na warrant mula sa local court para maaresto si Senator Bato. At sinabi rin nila na hindi rin saklaw ng extradition rules itong kaso ni Senator De La Rosa. So, kung papapatihan lang natin, Ruth, yung naging komento na ipinasa ng OSG, then from the decision na ito ay maaring magdesisyon yung gobyerno na i-implement din. Pero kasi again, Ruth, yun nga yung hinihintay din natin sa DOJ kung will they take this as a cue to arrest the Senator Bato or hihintayin ba nila na ma-resolve lahat ng issue bago ulit gumawa ng anumang hakbang? Kasi Ruth, dahil na TRO lang yung decision dito, ibig sabihin maaari pa rin din ng SE yung merits ng kaso at maglabas ng final ruling sa mga legal issues tulad ng yung saklaw ng ICC jurisdiction, yung obligasyon ng Pilipinas sa ICC at yung constitutionality ng cooperation ng gobyerno. At actually, Ruth, meron ding hindi wala namang nababawal din sa kampo ni Bato na humingi pa ng ibang interim relief. So pwede rin humingi siya ng motion for reconsideration o iba pang urgent pleadings kung magkaroon ng bagong development. So yun nga, sa madaling sabi, itong TRO, immediate protection, yung TRO yung immediate protection na hinihingi niya. So kapag wala ito, walang pansamantalang harang o balakid laban doon sa posibleng pagpapatupad ng mga hakbang kaugnay sa ICC habang pending yung kaso.
Camille, bring up din ba yung scenario in the past na ito kung wala ng TRO at kung pwede na siyang arestuhin, pwede namang sa kustudiya, no? Sa kustudiya siya ng law enforcement agencies habang gumugulong yung kaso, may ganyan. Pwede mangyari yan. Yes, Ruth, yan yung nga na pinapaklarify din natin sa DOJ. Kasi nga kung hindi pa nare-resolve lahat ng issues dun sa main petition, pwede bang mangyari is parang nasa custody ba muna ng PNP o ng DOJ itong si Senator Bato? Kasi hindi pa rin naman nare-resolve technically yung issue ng pag-surrender din sa kanya sa ICC. So, yun yung mga bagay na hinihintay pa natin na masagot at sana mabigyang linaw din eventually, Ruth. So ngayon, ang desisyon lang ng Korte Suprema ay yung hiniling na TRO. Pero yung kabuang kaso na dapat bang isoko si Senator Bato de la Rosa at padala sa dahig, hindi pa yun naresolba. Sa katunayan, ngayon, ang kampo po ni Senator Ronald Bato de la Rosa ay naglabas po sila ng statement na mag-motion po sila. Mag-motion for reconsideration sa desisyon po ng Korte Suprema. So hindi pa po pwede talaga aarestuhin si Senator Ronald Bato de la Rosa ng gobyerno kasi may motion pa eh. Hindi po pwedeng tanggalan mo ng karapatan itong si Senator Ronald Bato de la Rosa na maghanap ng legal remedy. So hindi pa ho ito pinal. So meron pang pag-asa si Senator Bato, lalo na po ang boto kasi 9-5, di ba? 9 pumabor na hindi pagbigyan, ibasura po yung TRO, 5 naman yung pumabor, so yung isa abstain. So may pag-asa pa po yung kampo ni Senator Ronald Bato de la Rosa at depende na lang po sa argumento na mangyayari po sa legal team ni Bato. May pag-asa pa, hindi pa po pwedeng matik na arestuhin. Pakinggan po muna natin si attorney Topacio pagdating sa mga legal remedies kasi nga nagkaroon po sila ng press con patungkol dito. Narito po. Bibigyan ko lang ng premise yung kung bakit binigyan ng protective custody. And at the same time, yung mga gusto magpaliwanag ay malaman nyo kung bakit nakita nyo naman yung nagpupuputok ang butse itong mga abogado natin sa paglabag ng mga karapatan. At ito po, hindi po opinion ang ibibigay ko. I leave that up to the others and I challenge everyone, including biased media, to fact-check me every step of the way sa sasabihin ko. Okay, Fact yun, brother, no? FACT. fact yun, fact yun. Kinlaro ko lang, kinlaro ko lang. I-fact check nyo ako ha, kung hindi tama ang sinasabi ko. Para lang makita natin yung konteksto kung bakit sinasabi nila yung mga sinasabi nila, no? Okay, let's go back. Let's start from the very beginning. A very good place to start. Sabi nga sa Sound of Music, ano? May ICC warrant. Okay, warrant. Granted, walang argumento dyan. Ang issue, may that be implemented in the Philippines. Bakit pumalag ang bagong liderato ng Senado? Okay, laging sinasabi ng mga tao, may warrant eh, dapat i-implement. Sabi nga ni Atty. Bobet, okay, granted na ang Rome Statute ay valid pa, assuming, without conceding, hindi ko sinasabing totoo, granting lang for the sake of argument, para may pag-usapan na tayo. Anong status ng isang tratado, hindi po tarantado sila yon, Si Trillanes yun. tratado or treaty, sa legal system ng Pilipinas? Nakalagay Jota lang ng konti pero sa babalik ko yan. sa Ligang Batas at sa Civil Code, mga treaties na ratifikado ng ating Senado form part of the law of the land. Tama po yan. Doctrine of incorporation, doctrine of transformation. Ngunit anong level ng isang treaty? Ang treaty po na ratified, although part of the law of the land, ang kapantay po niyan ay Act of Congress. Batas po yan, statute. Hindi yan pwedeng manaig sa konstitusyon. Therefore, in implementing a treaty, provision ng konstitusyon natin ang masusunod. Anong sabi ng konstitusyon sa Article 3? Nabanggit na nila, banggitin ko lang ulit. Section 1, no person shall be deprived of life, liberty, or property without due process. Section 2, the right of the people to be secure in their persons, houses, papers, and effects shall be inviolable, and no search warrant or warrant of arrest shall be issued except upon probable cause to be personally determined by a judge upon examination of witnesses, etc., etc. Hindi po aksidente na ang Article 3, the Bill of Rights, ay inuna yung Section 1, due process, at yung security, inviolability ng security, walang search warrant. Because these are the first and second most important rights. Okay, anong nakalagay po sa Section 2? Except upon probable cause issued by a court of competent jurisdiction. Anong court? Ditong court, syempre. Sapagkat walang karapatan ang ating konstitusyon na mag-grant ng authority sa ibang court other than our courts because it is a domestic document, a municipal document. Yan po ang very clear. Okay, ano yung due process na sinasabi sa Section 1? What is due process? Due process is a law that hears before it condemns. Is there such a law? Dito po sa ating bansa. Meron. Presidential Decree 1069 or the Extradition Law. What is Presidential Decree 1069? It was issued in 1977 by Marcos Sr. under Amendment 6 of the 73 Constitution. Ano yung Amendment 6? Although may batasang pabansa under the 73 Constitution, Amendment 6 allows the President to promulgate laws na parang statute by Presidential Decree. So batas po yun. So meron po tayong Extradition Law. Anong nakalagay sa Extradition Law? Before a foreign warrant may be executed in the Philippines, not just yung ICC, any foreign warrant, may proseso. Ano pong proseso? Sabi nga ni Ito, pakinggan natin. Atty. Bobet, maraming tumbling. Ito ang dapat sundin. Number 1, yung DFA ay susulatan ng proper agency in a foreign jurisdiction. Nakikita yung warrant, the DFA will determine if that warrant is covered by an extradition treaty or any other treaty and the offense is extraditable. Pagkatapos natin sa DOJ, the DOJ will
direct the special counsel to file an extradition petition before the regional trial court where the DOJ is located, RTC Manila. Lilitisin po yan, didinggin yung subject ng extradition at available pa sa Court of Appeals. Ayan, maliwanag ha, kailangan pa rin ng local court. O, tuloy po. Is there a procedure now? 2025 po, May, most probably in reaction to the kidnapping of former President Rodrigo Duterte, nag-promulgate ang Supreme Court ng rules on extradition. Basically, sinusunod yung PD 1069. Bakit? Because procedural law hindi pwedeng manaig sa substantive law. Substantive law, yung 1069, procedural law, yung 2025. Okay. Anong nakalagay po roon? Sa extradition law, nilagyan lang po ng time limit. 30 days sa RTC, 90 days kung i-appeal sa CA. Kapag binigyan ng RTC ng extradition ng gobyerno, hindi pa ipatutupad, aakyat pa sa Court of CA. Appeals. Pagka nanalo lamang ang gobyerno sa CA, saka pwedeng extradite. That is the procedure because of due process. And any warrant should come from Philippine courts. Tama si Attorney Bobet. Kasi nga, may sovereignty tayo. Okay. Yung 9851, anong Ito nakalagay? na yun. Nakalagay doon. Yung warrant ng foreign court may be implemented here subject to applicable extradition laws and treaties. Ayun Tingnan niyo na yun. kung tama lahat ng sinasabi ko. Yun po ang sinasabi ng kampo ni Senator Bato. In very simple terms. Kaya pag sinasabi lang 9851, meron, hindi pa rin pwede. Kasi subject to applicable extradition laws. May extradition laws tayo. Pag sinasabi na lang, may treaty, a treaty cannot go against the Constitution. Kung yung pinagagawa sa atin ng treaty, labag sa Constitution, hindi rin pwedeng ipatupad. In closing, isipin nyo na lamang to mga kasama. Kung yung foreign divorce nga, divorce lang yun, hindi pwedeng ipatupad dito sa Pilipinas hanggang hindi nagkakaroon ng judicial confirmation. Judicial recognition of foreign divorce. Hindi naman nakaka-deprive ng liberty yung divorce. Nakakabigay pa nga ng liberty, di ba? Hindi pwedeng ipatupad dito sa Pilipinas, divorce lang. Arrest warrant pa kaya. That Correct. is the basis of protective custody. Ang Senado bilang institusyon has the right to protect its members against illegal laws. Not because only that they are members of the Senate, hindi dahil mataas ang katungkulan nila, but more fundamentally, because they are citizens. At ito napaka-hypocrite talaga itong mga ito eh. Noong panahon ni Enrile, nakipag-coordinate, I was personally there, I'll have you know. Nasa NBI po ako noon with Mayor Lim. Maayos yung naging aresto kay Enrile sa loob. Ang Senado nandun pa sa yung National Museum ngayon. Noong panahon ni De Lima, nandun din ako. Kasi kami po yung nag-file ng kaso against De Lima. Humingi si De Lima ng 2 araw sa loob ng Senado to tie up loose ends. Ewan ko kung anong loose ends yung ita-tie up ni Laila noong panahon yun. Hindi ko alam I don't want to speculate. Pero pinagbigyan po, walang pumasok at nagpumilit na, uy, may warrant kami. Local warrant pa yun Yung Enrile, local warrant. Yung De Lima, local warrant Noong 2018 si Trillanes, 3 linggo, nasa loob ng Senado. Ginawa na niyang Victoria Court yun. Nag-bed and board na siya roon. Kasi that was the time when President Duterte revoked the amnesty. Therefore, he was charged with rebellion. Local warrant na yun. Bailable pa, available. In fact, nag-bail si Trillanes after that. Pero, nataranta pa rin siya, nagtago pa rin siya sa Senado. Hindi rin nagpumilit. Sinasabi nila, bertugo si Duterte, ba't hindi siya nagpumilit na pumasok sa Senado para hilahin ulit si Trillanes sa sinturera katulad ng ginawa ng Oakwood Mutiny. So yun po ang basis ng protective custody. Hindi pwede na ang Senado as an institution na pabayaan ang miyembro nito ay maging subject sa mga illegal na mga gawain dahil ang magiging impression sa taong bayan, kung miyembro mo hindi mo maprotektahan, paano mo paprotektahan ang pangkaraniwang tao, di ba? Yun po ang basis ng protective custody. Meron pong kailangan i-preserve na prestige, integrity, and sanctity of the Senate kasi co-equal branch of government against intrusions by an executive that is grossly abusing its powers. Ayan, pag pinagbasihan natin yung sinasabi ni Attorney Topacio, malabo talagang mapadala si Senator Bato papunta sa dahik. Yung Article 1951 nga, sa dulo nga, kailangan ng extradition treaty. Meron bang extradition treaty? Wala ho. Kaya ito, panoorin po natin, naglabas po ng video itong PCO at sinasabi nila na kasama umano si Senator Bato at si Robin Padilla na magkasamang lumabas sa Senado after inalisan ni Bato yung kustodiya. Narito. Si Bato daw po yan, sabi nila. Ayan hindi natin alam kung sinong kasama dyan, pero tuloy natin Sasakay. Si Robin yan. Si Robin Padilla daw yung lumabas at pumasok sa sasakyan. Ayun, sabay alis. Fortuner po yan, hindi puting van.
At tinanong po si Idol Robin Padilla tungkol po sa mga bidyong iyan. Narito po yung sagot ni Idol Robin Padilla. Sabi mo na deny yung TRO. Siyempre, malungkot yun. Ano naman tayo pwede maging reaction? Malungkot tayo. Pero sir, alam nyo ba na sa Senator Bato? Kasi yun po yung lumabas na dito sa Wala po tayong alam. Sir, comment lang po dun sa sasakyan niyo, na sumakay si Bato. Dapat kayong mag-comment. Kasi kayo ang tanong ng tanong. Hindi yun, nakita nyo na lahat. Di ba? Sir, sabi niyo po last time, pag may official investigation, magsasalita na po kayo. Ngayon po may pinalabas na CCTV, magkasunod po kayo Official lumabas investigation? noong May 14. Magkasunod daw po kayo lumabas noong May 14 according dun sa nilabas na CCTV. Ano pa kailangan sabihin ko doon? Nakita nyo na. So you confirm, sir, na magkasama po kayo noon nung lumabas po siya sa Senate? Hindi naman AI yun, di ba? Sir, saan kayo pumunta after? Senator Bato. Maraming salamat sa inyo. Nakuha nyo na yung gusto ninyo. Napanood nyo na. Palagay ko naman siguro matatahimik na kayo. Lahat ng tinatanong nyo, naganap na yung investigasyon. So wala na tayo sigurong dapat pag-usapan pa. May Diba? illegal po ba doon, sir, sa ginawa ninyo? Ano po? May illegal po ba doon? Ay, tanong natin sa kanila kung may illegal. Kasi sa amin, tandaan ninyo, ang Senate, ang sabi ng aming SP, hihintayin namin ang warrant ng local court. Pero, Okay? pero sir, bukas kayo sa mga possible investigation. Ay, wala tayong magagawa. Kung Magko-coordinate po kayo, Senator, if ever ipatawag. Maraming salamat po sa inyo. Nakuha nyo na yung gusto ninyo. Naibigay na sa inyo ng gobyerno. Maraming salamat. Salamat. Okay maliwanag magkasunod, hindi naman magkasama eh. At saka ang tanong ay illegal ba? Ang sagot hindi illegal kasi sa mga panahong iyan walang warrant of arrest. Hanggang ngayon wala pa rin warrant of arrest from local court. Itong labang kay Senator Bato, TRO lang naman yung nabasura pero meron pang motion. Pero yung local warrant of arrest na ini-insist ng kampo ni Bato, wala pa rin pong inilabas. Ang tanong, marami kasing nagsasabi, takot daw si Bato. Takot nga ba si Bato? Narito po, pakinggan natin ang sagot ng kampo ni Senator Bato. Ano po bang intindi ko po na ang stand ninyo ay hindi nyo kinikilala yung warrant of arrest ng ICC? So far, Kinikilala namin that it exists. Okay? Kinikilala namin dahil sa mata nila yun ay valid yun. Pero hindi namin kinikilala na enforceable siya. Okay? It has to go through the proper process as very competently explained by Attorney Povet. and if this is not enforceable, para lang paliwanag sa ating mga kababayan, bakit nangangailangan pa rin ng protective custody kung hindi naman pala siya enforceable, no? Because they were enforcing it. Ganun lang kasimple. Hindi siya And enforceable. what would happen kapag na-enforce kayo na hindi naman pala siya enforceable? Maduduterte siya. Kidnapin. Di po ba ganun kasimple? Hindi ko alam kung ba't pinakahaba natin ang usapan. Sabi nila, bakit naman namin gagawin yun? Ginawa nyo eh. Correct. So pag he will languish in a foreign cell beyond the reach of our laws, and should the Supreme Court decide in our favor, we will still have no legal recourse to bring him back. Correct. Mahirap na 'yon pag nadala. Ano yung komplikado sa sinasabi namin? Ayaw lang po namin maulit yung ginawa kay Duterte kasi hindi pa nga settled yung issue ng kay Pangulong Duterte. Pinababalik pa nga natin siya. Dadalawahin pa ba natin? Correct. So, Attorney Jimmy, hindi ito pagtatago. Pagtataguyod po yan. Pagtatago yun. Hindi pagtatago. Okay, sa tingin po ninyo, natatakot po ba si Senator Bato? Attorney Jimmy? Hindi naman po matatakotin si Senator Bato. But he is human. He has even expressed emotions on TV. He has, kumbaga, wore his heart on his sleeve. Pero yung takot niya doesn't seem to be merely personal. Parang natatakot po siya na parang ganito na lang po ba talaga tayo? Will we allow the breakdown of our laws and the breakdown of our constitution? In one of our private agreements, na napag-usapan namin very briefly, no, na ang batayan nga ng buong 1987 Constitution was a reaction to martial law. That is mentioned by many erudite professors, no? It was a reaction para hindi maulit yung evils na pinakita ng martial law at ng Marcos dictatorship. So, ang takot niya, if we can call it fear, is yung breakdown ng Constitution, but also yung gagawin nito sa kanyang pamilya. Thank you, Attorney Jimmy. How about Attorney Torion, please? Well, ang sa akin dito, no, I don't know, no? Kasi ano nga ba yung tanong clearly? Takot ba? Natakot ba siya? Natakot ba siya? Actually, ang nangyari doon, ma'am, before mga 1:30 kasi nag-selfie pa kami doon sa sa crime scene, yung sa putukan. Oo. And then crime scene 'yon kasi may nag-attempt na pumasok although dinideny nila 'yan, no? Alam naman natin na morning pa lang gusto nilang dakpin tapos pagkagabi alam natin na nandun sila sa Senate within the compound pa rin although according to them GSIS. Feeling kasi ni Senator De La Rosa, sa tingin ko lang speculative ito, nakaka-cause na siya ng Abala. threat to the security of his fellow senators, the staff, and even members of the media. So, hindi po siya tikot. It is only that he wanted to insist that our Constitution should be respected. Yung mga argumento po na hindi naman siya dinideny ng due process, no? Kasi yung ICC nagbigay sa kanya ng due process. Alam mo, maling-mali po yan. Bakit maling-mali po yan? Because if you will analyze and study the rules of procedure of the ICC, yung akin to preliminary investigation nila, secret eh. Secret yung process. Ang issuance nga ng warrant of arrest, secret. Secret So din. how can you claim that Senator Bato de la Rosa was accorded due process by the ICC? You know, yung procedure ng ICC, diferensya sa atin, inquisitorial method yun eh. Inquisitorial in the sense that it is really shrouded in secrecy because we can understand that because this involves crimes against humanity. But when you juxtapose that with our Philippine Constitution, kasi in accordance with our national laws nga under Article 59, Section 1, magkaiba. So sa paningin ni Senator De La Rosa, since ang proseso
sa kanyang pag-aresto, pag-enforcement ng warrant is in accordance with our Philippine laws, then he should be accorded due process for the first time. Hindi po ito for the second time. Hindi po pwede na dakpin siya at sa presinto ka na lang magpaliwanag. Under Philippine jurisdiction, if you are facing a case under ordinary procedure, hindi inquest proceedings, under ordinary procedure, you are given the chance to respond. Okay, ang maliwanag dyan, due process pa rin ang kailangan. Hindi po pwedeng bitbitin ka lang ng bitbitin eh. Kailangan pa rin mabigyan ka ng tinatawag na due process. Lalo na po, ikaw ay senador. Kay Tatay Digong nga, hindi man lang nakamtan ni former President Duterte yung Bill of Rights. Yung due process, karapatan niya, wala ho talaga eh. Pero ngayon ay pag-usapan rin po natin itong bagong Senate Blue Ribbon Committee Chairman na napaiyak sa galit dahil kay Hontiveros. Ito po muna, ito na po yung dagdag na committee chairmanship dyan sa bagong liderato ni Senator Alan Peter Cayetano. Ang bagong Blue Ribbon Committee ay si Senator Pia Cayetano, Senator Amy Marcos, Foreign Relations, Senator Camille Villar, Environmental, Natural Resources and Climate Change, Government Corporation and Public Enterprises, Senator Robin Padilla, Constitutional Amendments and Revision of Codes. Ayan, si Senator Pia Cayetano na. Gusto sana natin si Senator Marcolita, pero yan ay kagustuhan po ng majority. Nagkasundo po sila yan. Kailangan lang po natin respetuhin. Kaya naman, naiyak sa galit po si Senator Pia Cayetano dahil sa bastos din na si Hontiveros. Pakinggan po muna natin si Hontiveros bago po si Senator Pia Cayetano na nanggagalaiti sa galit na rito. Pakinggan natin. Matapos ang habulan at barilan dito sa Senado. Sa loob-loob ko, hindi ako mapanatag na simula nung Lunes, ang ipinapakita natin ay para bang walang nangyari. Na para bang hindi nabastos ang ating institusyon. Ang liwanag dyan, sinabi niya, para bang walang nangyari dyan, nasaktan si Pia Cayetano. Tuloy natin. Ang ating mga empleyado at ang mga Pilipino. Hindi maliit na bagay ang nangyari dito. At lalong hindi dapat inaasa sa mga Facebook Live, press conferences at media interviews ang pagtatahi-tahi ng mga pangyayari. Ganito na ba talaga kababa ang inabot ng ating politika sa Pilipinas? Ito na ba tayo, Mr. President? Tuluyan na bang nilihis ng politika ang ating mga pamantayan sa pakikipagkapwa? The situation stooped so low that here, in and around these same august halls, may pwedeng magkasa ng baril sa harap ng mga sibilyan. Dear colleagues, kahit kailan, hindi yan nangyari sa Pilipinas. Kahit panahon ng kudeta, not even during the darkest days of martial law, did gunfire erupt within our halls. So, whether we stand in the minority or in the majority, the Senate, as an institution, has sustained a profound injury to its dignity, credibility, and moral authority before the Filipino people. And this frustrates me every day since Wednesday, including in the context of initial findings from the investigation conducted by the Department of Justice, the Department of the Interior and Local Government, and the Philippine National Police, beginning to reveal various points. Lolo mo, Hontiveros, sabi mo frustrate ka? Lolo, kayo lang ang gumawa ng frustration ng Senado. Kasi nga, nakapagtataka nga Hontiveros, yung tropa ninyo, tuta 11, kayong lahat tuta 11, nawala bigla kayo sa eksena noong nagkaroon ng putukan. Pero itong majority, hinintay po nila ang impeachment, articles of impeachment, inaabangan nila. Kayo, nagulat nga kami, atat-natat kayo ma-impeach Inday Sara, tapos hindi po kayo naghintay sa articles of impeachment. Kasi alam mo ninyo na may mangyayaring hindi maganda sa Senado. Ngayon, isinisi ninyo na parang sinabi ninyo ito ay gawa-gawa lamang, parang walang nangyari, stage lamang. Diyan kayo nagkakamali dahil ang mga senador, yung 13 pa sila kasi nandyan pa si Bato eh. Di ba ho ninyo alam na sabingit sila ng kamatayan? Mga arbado yung NBI, naniwala kayo sa IDG, naniwala kayo sa DOJ, NBI, sila nga yung may utak ng lahat ng ito. Huwag na natin ilayo. Totoo naman na planado ang nangyayaring ito sa utos po ng executive. Kaya naman hindi po nagustuhan ni Senator Pia Cayetano ang inasal po ni Hontiveros. Kaya hindi po ito pinalampas, agad binanatan ni bagong Senate Blue Ribbon Committee Chairman Pia Cayetano, si Hontiveros. Panoorin natin. May ate. Yeah. Senator Pia. Mr. President, I also will not interpolate or make my own privileged speech today as requested by the Senate President. I reserve my right to make the proper interventions at the time that the Senate President and our other colleagues agree upon. But I just want to make this quick statement. Parang walang nangyari. Yan po ang statement ng ating butihing Senadora Risa Hontiveros. Siguro po para sa inyong mga wala dito. Pero para sa amin na nandito, napakaraming nangyari. Takot na takot po ako na kailangan ko na magpaalam sa mga anak ko. At yung staff ko, 2 pintuan ang pagitan ko sa putukan. Yung staff ko na si Claire, na 20 years na sa akin, nandun siya sa labas. She has a 12-year-old son. Kinuwento niya sa akin later na tumatakbo siya, hindi niya alam kung saan siya pupunta. Kaya para sabihin niyo na walang nangyari. Napakasakit para sa amin lahat na nandito. And as I said, 2 pintuan ang nagpo-protect sa akin sa putukan.
Pero yung media, yung Senate staff, yung hindi naman makauwi dahil sila ang security, sila ang elevator women and boys natin, nandoon po sila. So dear colleagues, napakarami nang nangyari. And one more thing, wala ho akong sinisisi. Pero nung pagkatapos ng lahat, pagtingin ko ng group natin, yung dating majority group, walang ni isa sa inyong nangamusta sa amin. Some of you I've known for 20 years, 10 years, and I didn't even hear any of you say, kamusta na kayo dyan? Napakasakit po sa akin. Sobrang sakit. So yun lang ang masasabi ko. Yes, I am very ready to share my story, to ask questions. Pero kung wala ho kayo dito, huwag niyong questionin yung mga nangyari sa mga nandito. Dahil nandito kami, kasama ng staff namin, Senate staff. You have your own story, I respect that. But please respect my own story. Thank you, Mr. President. Ayun, dali ka, Hontiveros. Akupal ka kasi. Yes, Ayan na, medyo personalan na talaga ito. with the manifestation made by Senator Pia Cayetano. But my At bigla pong kumambyo si Hontiveros. Narito po, natakot siguro itong hinayopak na PhilHealth Queen. Pakinggan natin, oh. Usap everyone. We yield, Mr. President. We yield to the distinguished lady, Mr. President. Maraming salamat, Mr. President. I empathize with the experiences and the feelings expressed by the gentlewoman from Taguig and Pateros. May I just repeat what I clearly stated at the Ulol, context of kumambyo. parang walang nangyari. I'm talking about ngayon, after those terrible events that caused fear and a lot of other negative Ulol. emotions and experiences sa ating mga colleagues, sa ating mga Senate staff, sa security unit dito at sa Senate media. Yun po yung punto ko, and it is akin to one of the points raised by Senator Erwin earlier, before my privileged speech. But let me just assure to you that's correct not the Mr. case. President. In fact, I have to deal with the security of the Senate every day. I'm just not telling you everything that we have to deal with now to make sure that there's no bombs in the in the area, just like every day except this time. And also making sure that there's no miscommunication between the executive, legislative, judiciary, and the international community. That's precisely why we are waiting for the complete investigation, because there are matters that when are discussed in public will cause more alarm and confusion rather than clarity. But that doesn't mean na parang walang nangyari lang. I think that's the point where there will be strong answers, Senator Risa. But of course, you have your point of view and we respect that. Thank you, Mr. President. And last Utangin na mo, Hontiveros. Kumambyo, gumawa ng palusot, wala na. Nasaktan mo na ang bagong Senate Blue Ribbon Committee. At pati kita ko dito, umiyak rin si Ligarda. Ako, wala na, mukhang hindi na po maganda itong nangyayari ngayon sa Senado dahil lamang sa kapangyarihan, ito tailidin, gusto nila maangkin muli ang liderato sa utos ni Bangag. Hindi nagtagumpay dito si Bongbong Marcos na agawin muli ang liderato sa kay Cayetano. Sana nga po, hindi bumaliktad itong si Jinggoy Estrada at hindi ito upiran ng Bangag admin na hindi kasuhan. At kasama itong si Joel Villanueva at si Chis Escudero. Mukhang ang target po nila itong si Escudero, Joel Villanueva at Jinggoy Estrada. Pag nakuha nila yung tatlo, malamang mababalik na naman sa kanila yung liderato. Sana ay lumabang kayo para sa bayan dahil nakita na po natin ang kaguluhan under Marcos admin at ang kanilang sadya ay talagang i-convict si Vice President Inday Sara. Pero dadaan po kayo sa butas ng karayom dahil kailangan ninyo ng 16. Kung may 11 kayo, 5 ho ang inyong kailangan. So malabo po kayo makakuha ng 5, 1, 2, hirap nga ho. Good luck na lang sa maraming Pilipino. Tapangan mo, Senator Pia Cayetano, kasi yung mga tulpok, kinakantsawan ka, bawal daw drama-drama dyan sa Senado, sabi ni Erwin Tulpok. Ipakulong mo, Senator Pia Cayetano, ang mga sangkot sa flood control, lalo na yan si Panfilo Lacson at yung si Tuta Soto na hari ng Tuta 11.